Magandang gabi, Oriental Mindoro, mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Chamber of Vision Network. Ako po si Jake Viray at ito po ang TVNet Newsline. Ika-15 sa buwan ng Marso, taong 2026 at sa ulo ng ating mga balita. Tatlong individual na sagip matapos magkaaberya ang bangka sa karagatang Batangas, Mindoro. Kontrata para sa bagong campus ng City College of Calapa nilagdaan na. At Rotary District 3820 Summer Festival 2026 idinaos sa lungsod. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. At sa detalye ng ating mga balita, nasagip ng Philippine Coast Guard ang tatlong individual matapos magkaaberya ang kanilang sinasakyang bangka sa karagatang sakop ng Batangas at Oriental Mindoro umaga ng April 11, 2026. Ang kabuang detalye alamin natin sa ulat na ito. Nasagip ng Philippine Coast Guard ang tatlong individual matapos magkaaberya ang kanilang sinasakyang bangka sa karagatang sakop ng Batangas at Oriental Mindoro umaga ng April 11, 2026. Batay sa ulat, bandang 8:53 ng umaga na makatanggap ng distress call ang Coast Guard substation sa Puerto Galera mula sa kanilang counterpart sa Tingloy. Ang impormasyon ay nagmula sa mga kamag-anak ng mga sakay ng bangkang pangisda na FBCA Maxima na iniulat na nakaranas ng problema sa makina habang binabaybay ang karagatan sa pagitan ng dalawang lugar. Agad na nagpakilos ng Search and Rescue Team ang PCG mula sa Puerto Galera, sakay ng kanilang rescue vessel, habang nagpadala rin ng hiwalay na SAR team ang Coast Guard Substation Tingloy. Matapos ang ilang oras ng paghahanap, bandang 10:05 ng umaga nang matagpuan ang bangka sa layong humigit kumulang 2.4 nautical miles sa kanlurang hilagang kanluran ng Balahibong Manok Island. Ligtas at nasa maayos na kalagayan ang tatlong sakay nito na pawang residente ng Barangay Palangan, Puerto Galera. Agad na hinila na sabing bangka at dinala sa pantalan ng muelye sa Barangay Poblacion, Puerto Galera. Sa isinagawang investigasyon, lumalabas na ang bangka ay bumiyahe mula Tingloy at patungong Puerto Galera na magkaroon ng aberya sa makina dulot ng pagpasok ng lengi sa air cleaner. Ayon sa PCG, ang matagumpay na rescue operation ay patunay ng kanilang kahandaan sa pagtugon sa mga insidente sa karagatan. Gayon din ang kahalagahan na maagap na pag-uulat at koordinasyon sa panahon ng emerhensiya. Muling pinalahanan ng PCG ang mga operator ng sasakyang pandagat at mga pangisda na tiyaking ligtas at maayos ang kondisyon ng kanilang mga bangka bago bumiyahe, kabilang ang regular na inspeksyon ng makina upang maiwasan ang kaparehong insidente. Isinagawa ng pamahalaan lungsod ng Calapan City ang malawakang anti-rabies vaccination bilang bahagi ng pinaigting na kampanya para sa kaligtasan ng mga mamamayan at ng kanilang mga alagang hayop. Binigyan diin ng pamahalaan lungsod na nananatiling seryosong banta ang rabies sa kalusugan ng publiko, lalo na't ito ay halos 100% nakamamatay kapag hindi naagapan. Isinagawa ng pamahalaan lungsod ng Calapan City ang malawakang anti-rabies vaccination bilang bahagi ng pinaigting na kampanya para sa kaligtasan ng mga mamamayan at ng kanilang mga alagang hayop. Pinangunahan ng aktibidad ni Calapan City Mayor Doisy Liachon, katuwang ang Calapan City Veterinary Services Department sa pamumuno ni Dr. Feby Darmang Likmot. Layunin ng programa na maprotektahan ang publiko laban sa rabies, isang nakamamatay na sakit na naipasa mula sa hayop patungo sa tao sa pamamagitan ng kagat o laway. Ayon sa City Veterinary Office, mahalaga ang regular na pagbabakuna sa mga alagang hayop upang maiwasan ang pagkalat ng sakit sa komunidad. Dumagsa ang mga residente mula sa iba't ibang barangay upang pabakunahan ang kanilang mga alagang aso at pusa bilang pakikiisa sa kampanya ng lungsod para sa responsableng pag-aalaga ng hayop. Nagbigay rin ng mahalagang paalala ang mga veterinaryo hinggil sa tamang pangangalaga, kahalagahan ng bakuna at agad
agarang aksyon sakaling makagat ng hayop. Binigyan diin ng pamalalusod na nananatiling seryoso ang banta ng rabies sa kalusugan ng publiko, lalo na't ito ay halos 100% nakamamatay kapag hindi naagapan. Kaya't ang pagbabakuna sa mga alagang hayop ay isa sa pinakamabisang hakbang upang maprotektahan ang komunidad. Patuloy ang panawagan ng lokal na pamahalaan sa lahat ng pet owners na makiisa sa mga ganitong programa upang mapanatiling ligtas at rabies-free ang lungsod ng Calapan. Ang tabayanan ng iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to... you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, formal nang dinagdaan ang contract to sell para sa lupang pagtatayuan ng bagong campus sa City College of Calapan. Pinangunahan ang paglagda ni Calapan City Mayor Doy Liachon kasama ang Sangguniang Panlungsod sa pamumuno ni Vice Mayor Bim Ignacio. Katuwang ang mga hepe ng iba't ibang tanggapan ng City Government of Calapan at ang kinatawan ng Menocor na si Ginoong Jolity. Formal nang nilagdaan ang contract to sell para sa lupang pagtatayuan ng bagong campus ng City College of Calapan. Pinangunahan ang paglagda ni Calapan City Mayor Doy Liachon kasama ang 10 Sangguniang Panlungsod sa pamumuno ni Vice Mayor Bim Ignacio. Katuwang ang mga hepe ng iba't ibang tanggapan ng City Government of Calapan at ang kinatawan ng Menocor na si Mr. Jolly Thing. Ayon sa pamahalaan lungsod, ang lupang may kabuang lawak ng 2 hektarya ay magsisilbing lokasyon ng panibagong campus ng CCC. Inaasahang makatutulong ito upang mapalawak ang kapasidad ng kolehiyo sa pagtanggap ng mas maraming mag-aaral at sa paghahatid ng dekalidad at abot-kayang edukasyon para sa mga residente ng Calapan City at mga karatig lugar. Kaugnay nito, patuloy ding isinusulong ng lokal na pamahalaan ang pagpapabuti ng infrastruktura at pasilidad ng paaralan, kabilang ang planong pagtatayo ng mga modernong silid-aralan, laboratorio at iba pang learning
facilities na naaayon sa pamantayan ng Commission on Higher Education o CHED. Layunin nitong matiyak na ang mga programang inaalok ng CCC ay nananatiling competitive at tumutugon sa pangangailangan ng industriya. Ang City College of Calapan ay isa sa mga lokal na kolehiyo sa bansa na nagbibigay ng libre o subsidized na edukasyon alinsunod sa mga inisyatiba ng pamahalaan sa ilalim ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act na naglalayong palawakin ng access sa tertiary education. Ayon sa pamahalaan lungsod, ang proyektong ito ay bahagi ng mas malawak na plano upang paigtingin ang human capital development at matiyak ang inklusibo at sustainableng pag-unlad para sa susunod na henerasyon ng mga Kalapeño. Inaasahan namang magbubukas ang bagong campus sa sandaling makumpleto ang mga kinakailangang proseso sa konstruksyon at pag-aproba. Samantala, idinaon sa taon na pagtitipon ng Rotary International District 3820 sa pamamagitan ng Summer Festival 2026 nakaraang April 11 sa Jolly Wings Water Park and Resort sa Barangay Sapol, Calapan City. Dito nagtipon-tipon ang mga miyembro ng Rotary mula sa iba't ibang club sa buong distrito. Layunin na naturang aktibidad na palakasin ng samahan, pagkakaisa at diwa ng paglilingkod sa kapwa sa ilalim ng temang United in Service, Celebrating as One. Idinaos ang taon ng pagtitipon ng Rotary International District 3820 sa pamamagitan ng Summer Festival 2026 nakaraang April 11, 2026 sa Jolly Waves Water Park and Resort sa Barangay Sapul, Calapan City. Dito nagtipon-tipon ng mga miyembro ng Rotary mula sa iba't ibang club sa buong distrito. Layunin na naturang aktibidad na palakasin ng samahan, pagkakaisa at diwa ng paglilingkod sa kapwa sa ilalim ng temang United in Service, Celebrating as One. Ayon sa mga organizer, ang taon ng Summer Festival ay nagsisilbing paraan upang higit pang pagtibayin ang ugnayan ng mga Rotarian kasabay na pagdiriwang ng kanilang mga nais sa katuparang proyekto sa komunidad. Kabilang sa mga ito ang mga programang pangkalusugan, edukasyon, kalikasan at disaster response na isinusulong ng Rotary sa iba't ibang lugar. We are celebrating our unity, our friendship, and the spirit that keeps us moving forward together. Thank you to each one of you for making the effort to be here today. Your presence means a lot to us. Your presence shows resilience, dedication, and most of all, unity. It shows that no matter the challenges, we come together even stronger. Marami pong salamat sa mga sumuporta, tumulong dito sa ating Summer Festival, first ever Summer Fest na ginawa dito sa Oriental Mindoro. Thank you, Gov. J-Lo, for trusting us, Rotary Club of Downtown Calapan, for hosting this Summer Festival. Ang Rotary International ay isang pandaigdigang organisasyon ng mga volunteer na kilala sa pagsusulong ng iba't ibang advokasya tulad ng disease prevention, basic education at peace building. Sa Pilipinas, aktibo nakikilahok ang District 3820 sa mga programang nakahanay sa mga layunin ng Rotary International. Kabilang ang kampanya laban sa polio sa ilalim ng End Polio Now Initiative. Naging makulay ang pagdiriwang sa pamamagitan ng iba't ibang aktibidad tulad ng fellowship night, presentation ng mga Rotary Club at mga programang pang-aliw na nagbigay saya sa mga dumalo. Nagsilbi rin itong pagkakataon upang kilalanin ang kontribusyon ng bawat miyembro sa pagpapaunlad ng kanilang mga komunidad. Lalong naging masigla ang gabi sa ginanap na party at fellowship na may live band, raffle at pagkilala sa mga kalahok tulad ng Best in Summer Attire, Game Winners, Early Bird Awardees at Biggest Delegation. Hindi rin nagpahuli ang foam party at open water pool dance o Zumba party na lalong nagpasaya sa mga dumalo. Formal namang natapos ang programa sa pasasalamat ng bawat isa sa isang kaganapang higit na nagbuklod at nagpalakas sa mga Rotarian. Our first ever Summer Festival. Ito yung first natin na puros trabaho tayo. Yung first year natin, puros trabaho tayo. Tonight, gusto po natin
At least po, mag-relax tayo, mag-enjoy po tayo lahat. We are all volunteers dito. Alam naman natin, sinasabi natin na volunteer tayo lahat. Hindi naman pwede na lahat lang tayo trabaho. Dapat mag-enjoy rin tayo. Kaya po, ginawa po natin yung Summer Festival. All our very supportive, hardworking Rotarians, thank you po kahit po pinakaban nyo yung Rotary Club of Downtown Calapan. Diba? Ang registration natin huli, talagang Rotarian tayo. Diba? Huli ang registration, nakita naman natin gaano pa rin tayo kadami. Palakpakan po natin ang sarili natin. Maraming salamat po lahat. Let's enjoy yung Calapan. Enjoy po natin yung Calapan. Malaking bagay po yan sa district natin. At least po, mag-enjoy tayo ngayong gabi. Again, maraming salamat sa inyong lahat. Diyos mabalos po. I heart you all. Pagbabalik po ang TVNet News Live, makalipas lamang ang inang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Patunay ng mabilis at epektibong pamumuno ang dalawang pambansang parangal na naiuwi ng pamahalaang bayan ng San Teodoro sa loob lamang ng 10 buwan sa ilalim na liderato ni Mayor Karen Ponce Miranda. Narito po ang report. Patunay na mabilis at epektibong pamumuno ang dalawang pambansang parangalan na iuwi ng pamahalaang bayan ng San Teodoro sa loob lamang ng unang 10 buwan ng administrasyon ni Mayor Karen Ponce Miranda. Unang kinilala si Mayor Karen noong November 7, 2025 matapos niyang tanggapin ang People's Choice Award for Humanitarian and Leadership at muling nasundan ito nakaraang April 12, 2026 nang tanghaling siya bilang recipient ng Saludo Excellence Award for Outstanding Mayor of the Year na isinagawa sa Manila Hotel Ermita, Manila. Isang prestiyosong parangal para sa mga lokal na leader na nagpapakita na natatanging serbisyo, epesyenteng pamamahala at makataong liderato. Ayon sa lokal na pamahalaan, bunga ito ng maagap na pagpapatupad ng mga programa, mabilis na aksyon sa pangangailangan ng mamamayan at tapat na pamamahala sa iba't ibang sektor ng bayan. Hindi lamang nila ito tagumpay ng punong bayan, mahanap ay karangalan ng buong San Teodoro na patuloy na nakikiisa sa mga adhikain ng pamahalaan tungo sa mas progresibo at maunlad na bayan. Sa kanyang maikling pahayag, sinabi ni Mayor Karen na ang dalawang pambansang pagkilalang natanggap ng bayan sa loob lamang ng 10 buwan ay sumasalamin sa sama-samang pagsisikap ng lokal na pamahalaan at ng mamamayan ng San Teodoro. Sana'y makamtan natin lahat at papuri at pasasalamat po una sa ating Diyos na kung hindi po dahil sa Kanya, wala po tayong lahat dito. Saludo din po ako at taus-pusong pasasalamat sa bumubuo po ng Saludo Excellence Awards. At tayo po lahat ay nabibigyan nila ng pagkakataon para makatanggap ng ganitong gantimpala.
At syempre po, iniaalay ko ang award na ito una sa aking pamilya, sa aking husband ko si Bong, at sa dalawang anak ko si Dr. Nadine at si Paula. Maraming salamat sa patuloy na pag-agapay niyo po sa akin. At ang award na ito po ay iniaalay ko rin sa aking mga kababayan na patuloy po na nagbibigay ng lakas ng loob sa akin sa suporta at tiwalang ibinibigay nila sa akin. So bilang lingkod bayan, sana po tayong lahat ay magpatuloy ng ating serbisyong may puso. Maraming pasalamat po at magandang gabi po sa ating lahat. Mabuhay at congratulations! Formal na pinasinayaan at binasbasan ang Mindoro News Channel o MNC nakarang April 11 sa poblasyon Nauhan. Ang MNC ay isang online news program na binuo sa ilalim ng konseptong multimedia communication where leaders speak na naglalayong magsilbing plataforma para sa pagbabahagi ng mga balita, opinyon at mahalagang impormasyon mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Nanalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ipinayag ni Kristo ang dakilang karangalan ng paggawa. Formal na pinasinayaan at binasbasan ang Mindoro News Channel o MNC nakaraang April 11, 2026 sa poblasyon Nauhan. Ang MNC ay isang online news program na binuo sa ilalim ng konseptong multimedia communication where leaders speak na naglalayong magsilbing plataforma para sa pagbabahagi ng mga balita, opinyon at mahalagang impormasyon mula sa iba't ibang sektor na lipunan. Pinangunahan ang seremonya ng inaugurasyon at blessing ng kilalang senior media practitioner sa lalawigan na si Rayhan Tusay. Dumalo rin sa naturang okasyon si 2nd District Congressman Alfonso Mali Jr. kasama si TVNet Chairman Cherry Concepcion at TVNet President Romeo Medina. Nakiisa rin sa nasabing pagtitipon ng iba pang miyembro ng media sa lalawigan bilang pagpapakita ng suporta sa bagong tatag na news platform. Ayon kay Handusay, malaki ang inaasahang maitutulong ng MNC hindi lamang sa bayan ng Nauhan, kundi sa buong Oriental Mindoro, lalo na sa paghahatid ng makatotohanan balita at makabuluhang impormasyon para sa mga Mindoreño. Dagdag pa niya, layunin ng MNC na maging katuwang sa pagsusulong ng transparency, accountability at aktibong partisipasyon ng mamamayan sa mga usaping panlipunan sa pamamagitan ng responsableng pamamahayag. Na nagpapasalamat ako sa support ni Kong Mali, ni paring Romy Medina, ni paring Mary Concepcion para mag-boost ng moral ng ating ginawang initiative sa pagtatayo ng Mindoro News Channel. Naniwala ko malaking tulong ito, hindi lamang para sa Nauhan, hindi sa probinsya, at sa lahat ng sektor, lalo na yun. Ang dami nagsusuntutan issue at kaya nga ang slogan ko ay multimedia communication where leaders speak. Ang concept nun ay na-interview yung mga talagang credible na mga tao, may authority magsalita. Maaari nyo rin po kaming mapanood sa YouTube. Type lamang po ang TVNet Newsline. Bisitahin at ilike rin namin Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments, suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyo iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa inyong bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo, hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli, Jake Viray, na nag-iiwan sa inyo na isang maganda at mapayapang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.